Sa puso ng Marikina, ang tinaguriang shoe capital ng Pilipinas, doon natin matatagpuan si Mang Lito, isang veteranong sapatero na ang bawat kumpas ng kamay ay kwento ng dedikasyon at husay. Araw-araw, sa kanyang maliit na pwesto sa tabi ng maingay na palengke, tahimik siyang nagbibigay ng bagong buhay sa mga luma at sirang sapatos. Siya ang takbuhan ng marami, ang huling pag-asa para sa mga paboritong sapin sa paa na ayaw pang bitawan. Isang maulan na hapon, isang batang babae na nagngangalang Ana ang lumapit sa kanya. Basang-basa, yakap ang isang pares ng sapatos na tila sumuko na sa panahon. Sa nanginginig na boses, sabi niya, "Mang Lito, kaya pa po bang ayusin to? Sa nanay ko po kasi ito. Wala na po siya, pero ito lang po ang gusto kong isuot sa graduation ko." Kinuha ni Mang Lito ang sapatos. Luma na, punit ang gilid, at halos pudpud na ang takong. Sa unang tingin, parang wala ng pag-asa. Pero nang silipin niya ang loob, may isang sulat kamay na nakatatak doon. "Para kay Ana, mula kay nanay." Sa sandaling iyon, naintindihan ni Mang Lito ang lahat. Hindi ito basta sapatos lang, ito ay isang alaala. Hindi na siya nag-atubili. Buong gabi, ginugol ni Mang Lito ang kanyang oras at galing sa pag-aayos. Maingat niyang tinahi ang bawat punit, pinalitan ang sira-sirang takong, at metikulosong pinakintab ang bawat pulgada ng balat hanggang sa muli itong kumislap. Hindi lang ito trabaho para sa kanya, ito ay isang misyon. Kinabukasan, pagbalik ni Ana, hindi niya napigilang mapaluha. Hawak niya ang sapatos na parang bago. "Mang Lito," sabi niya habang pinupunasan ang mga luha, "parang kasama ko na po si nanay sa graduation ko. Maraming salamat po." Isang matamis na ngiti lamang ang isinukli ni Mang Lito. Sa kanyang puso, alam niyang ang inayos niya ay higit pa sa isang pares ng sapatos. Ito ay ang pag-aayos ng isang nasirang pangarap, ang pagpapatibay ng isang alaala, at ang pagpapatuloy ng isang pagmamahal na hindi kayang sirain ng panahon. Minsan, ang pinakamalaking himala ay nagmumula sa pinakasimpleng gawa ng kabutihan. Sana po ay naantig din kayo sa kwento ni Mang Lito at ni Ana. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag po kalimutang mag-like, share, at mag-comment para sa mas marami pang kwentong kapupulutan ng inspirasyon.